Hello, magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Nagbabalik po ulit si Ate Erich para sa ating morning devotion. At ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan pong Serving the Smallest. At ang verse po natin ay mula po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 28. Ang sabi po, God chose the lowly things of this world and despised things. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread. The video showed a man kneeling beside a busy freeway during an out-of-control bushfire. He was clapping his hands and pleading with something to come. What was it, a dog? Moments later, a bunny hopped into the picture. The man scooped up the scared rabbit and sprinted to safety. How did the rescue of such a small thing make national news? That's why. There's something endearing about compassion shown to the least of this. It takes the big heart to make room for smallest creature. Jesus said the kingdom of God is like a man who gave a banquet and made room for everyone who was willing to come. Not just the movers and shakers, but also the poor, the crippled, the blind, and the lame. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 14 verse 21. Ang sabi po doon, the servant came back and reported to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. I'm thankful that God targets the weak and the seemingly insignificant because otherwise I'd have no shot. Paul said, God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and despised the things so that no one may boast before Him. Yun po ay nasa 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29. How big must God's heart be to save a small person like me? In response, how large has my heart grown to be? I can easily tell, not by how I please the important people, but by how I serve the ones society might deem the least important. So when we pray, as servants of God, we should ask His help uh, to teach us, to help us to value others the way He does, regardless of who they are and what they do. Amen. So, dito po sa ating story, na nag-appear siya sa national news yung video kasi merong isang lalaki na yung may pinapalakpakan siya dun sa merong out of control na bushfire at meron siyang parang pinapalakpakan na lumapit sa kanya. Nakaluhod siya dun sa gilid ng kalsada. So, iniisip nila aso. So, nung lumabas ay bunny pala or rabbit. So, paglabas ng rabbit dun sa mga nasusunog na bush, niya kaagad, kinuha niya kaagad, tapos tumakbo na yung lalaki. So, na feature siya sa national news kasi, 'di ba sa atin pag mga ganun din na mga videos or mga moments, parang natatouch naman tayo na sa compassion na pinapakita ng tao, lalo na sa mga hayop, parang napaka-touching sa atin pagka merong mga sinisave na animals, ganyan. Ang parang big deal sa atin, heartwarming, ganyan. Pero, papaano naman yung tao? Minsan, mas, pa nga tayo mas madali pa sa atin na mag-rescue ng animal kaysa sa kapwa-tao natin, mas madali pa sa atin magpakain ng mga stray animals kaysa doon sa mga homeless people. So, sabi ng Panginoong Jesus dun sa Luke chapter 14, the kingdom of God is like a man who gave a banquet. So, ang kingdom of God is parang yung lalaki na naghanda siya ng yung malaking handaan salo-salo. At tinawag niya din na dumalo, pinatawag niya yung mga mahihirap, yung mga crippled, yung mga pilay, ganyan, mabulag, ay lame pala yung pilay, ano ba yung crippled, basta yung may makapansanan ba.
At yun nga, yung mga bulag at yung mga pilay, yung mga yung mga sa tingin ng tao ay insignificant na, kung sa tingin natin ba ay sa part natin, kung tayo yung nagpa-party, parang hindi na natin i-invite yung mga ganun kasi parang makakasira lang sa handaan, makakasira lang dun sa moment, ganyan. And usually, pagka tayo ay, ang mga tao, pag tayo ay nagpa-party, ang iniimbita talaga natin is yung mga may kaya-kaya, tapos minsan may mga dress code pa, or minsan ni-invite natin yung mga magagaling ng kumanta, yung mga manginginom, yung mga mahilig magsayaw-sayaw, ganyan. So, yun yung standard natin, or yung mga kilalang tao, may kapangyarihan, may posisyon, mga ganon. So, hindi natin, kumbaga intentionally, ini-invite yung mga ganito, yung mga mahihirap, may mga kapansanan, may mga kakulangan, physically, mga disabled, ganyan. So, sa Kingdom of God naman ay lahat ay open para sa lahat, Sabi nga dito sa 1 Corinthians 27 to 29, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. So, mas pinipili po ng Panginoon din yung mga mabababa, yung mga parang insignificant sa society, parang katulad natin, tayong mga common na people na hindi sikat, hindi mayaman, walang position sa government. Papaano na lang kaya kung ang standard ng Diyos ay katulad natin, katulad ng tao na iimbitahin sa mga okasyon, si mayor, si governor, tapos yung mga negosyante, yun ang ini-invite natin, yun ang mga kinukuha nating ninong-ninang sa kasal, sa binyag ng mga anak. Yun na yung naging standard ng mundo, maging sa mga party, ang ini-invite lang natin minsan yung mga magaganda, yung mga may maayos na isusuot, yung tingin natin ay may aambag or makakapag-return sa atin ng favor one day. So kung gano'n ang standard ng Diyos, paano na lang tayo? Hindi sana tayo naligtas, So salamat na lang na ang pag-ibig ng Diyos pantay-pantay sa lahat, mahirap ka man, mayaman ka man, sikat ka man or unknown, malakas ka man or hindi, fully functional ka man or disabled, kumbaga, may kapansanan ka man o wala, bulag man o nakakita, pilay o nakakalakad, lahat yan, mahal ng Panginoon, at wala siyang pinipili. Ang kondisyon niya lang is manampalataya tayo ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo, at pagsisihan natin ng buong puso, taos puso yung ating mga kasalanan, So yun lang ang kondisyon ng ating Diyos. How big must God's heart be to save a small person like me, 'di ba? Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos para iligtas niya yung katulad natin na hindi nga tayo nakikita ng mundo, hindi tayo napapansin ng mundo, hindi tayo kilala. Yung limited lang yung ating circle, And lalo na yung mga homeless na halos hindi mo na nga makilala, yung hindi talaga pinapansin, pero lahat sila ay welcome sa kaharian ng Diyos. So ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos, Now, in response dun sa napakalaking pag-ibig ng Diyos, sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos, in response to that, how large has my heart grown to be? Nagagawa din ba natin yon? Na-welcome din ba natin kahit yung mga insignificant, yung mga hindi kilala, hindi mayaman? Wini-welcome din ba natin sila? Tinutulungan din ba natin sila? Or nagbibigay lang tayo ng favor dun sa mga important people na sa tingin natin someday makakapagbalik sa atin ng favor. So, nawa sa ating mga anak ng Diyos, yun lagi po natin hingin sa Panginoon, at pagsumikapan natin na matutunan din nating pahalagahan ng mga smallest, kumbaga parang lowest ng society, yung mga unknown,
yung mga hindi pinapahalagahan, yung mga parang walang pumapansin. Nawa ay tayo bilang mga Kristiyano, bilang representative ng Panginoong Jesus dito sa mundo, ay matutunan din natin na bigyan sila ng halaga, and maging yung ibang nilikha ng ating Panginoon. No, alam naman natin na may mga nilikha siya na, let's say, mga hayop for our food, okay naman po yun. Pero yung magpapatay tayo ng, yung for enjoyment lang, for yung trip lang natin. Wala namang ginagawang masama sa atin yung langgam, hindi ka naman kinagat or nakita mo lang na gumagapang-gapang dyan, pinatay mo. Or yung iba, diba yung mga nag-viral na video dati na yung mga tuta, parang tinotorture nila, inuupuan, yung talagang binubugbog nila, ganun. Tapos yung bawa pusa, dumaan lang, sinipa mo, wala namang ginagawang masama sa'yo. So bilang mga anak ng Diyos, nawa hindi po makita sa atin yung ganun, nawa ang makita sa atin yung compassion sa lahat ng nilikha ng Diyos, lalong-lalo na sa mga tao, So, nawa ay yung makita talaga sa atin, sa ating buhay, yung pag-ibig at compassion ng Diyos. Dahil kung hindi niya tayo minahal, kung hindi ganun ka laki at kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi rin tayo maliligtas, So, amen. Yun lang po. At nawa ayun, let us serve the smallest in the society, So, let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Thank you for your reminder, Panginoon, na bawat isang nilikha nga po ninyo ay mahalaga, Panginoon, at dapat naming mahalin at ingatan, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga kapwa-tao namin, Panginoon, na lahat po ay nilikha ninyo ayon sa inyong image, lahat po ay mahal ninyo, Panginoon, at lahat po ay welcome sa inyong kaharian. So nawa kami, Panginoon, ay maging ganun din, O Lord. Lahat din po ay i-welcome namin, lahat din po ay mahalin namin, bigyan namin ng halaga. At nawa ang pagbibigay namin ng favor ay hindi lamang doon sa mga taong sa tingin namin ay makakapag-return ng favor, kundi lalong higit, Panginoon, doon sa mga walang kakayahan na makapagbalik, O Lord. Salamat, Panginoon, for always reminding us, Panginoon, and always molding us to be better persons, Panginoon. Dalangin namin na sa araw na ito, lahat po ng makakasalamuhan namin, Panginoon, ay makita sa amin, Panginoon, ang pag-ibig at compassion na nagmumula sa inyo. Purihin ka, O Lord. Patuloy namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Amen. So, yun po. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming pagpapala nawa ang ibigay sa inyo ng ating Panginoon. God bless po at ingat sa maghapon.